Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Nasa 160 mga bata na biktima umano ng mga pang-aabuso nasa gitnang DSWD mula sa care facility ng New Life Baptist Church sa Pampanga. Representative Laila de Lima nagsampa ng reklamo laban sa DOJ prosecutors. Meta tumugon sa sulat ng DICT, magpapadala umano ng policy team sa Pilipinas. Sa MBC TV correspondents, 2 babae natagpo ang patay sa gilid ng kalsada, hinihinalang biktima ng salvage. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas laglag na sa 2025 FIBA Asia Cup matapos matalo kontra Australia. Sa Showbiz Spotted, Eraserheads combo on the run, waging Best International Feature Documentary sa isang film fest sa Greece. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nasa 160 mga bata ang nasagip ng Department of Social Welfare and Development mula sa pangangalaga ng New Life Baptist Church sa Mexico, Pampanga. Ayon sa DSWD, kasunod ito ng reklamo ng mga kabataan na nakaranas ng physical, verbal at psychological abuse sa naturang bahay ampunan. Matapos makumpirma ang mga pang-aabuso sa mga bata at serye umano ng paglabag sa mga regulasyon ng DSWD, agad ikinasa ang rescue mission. Pasintabi naman po sa mga kumakain dahil makikita sa naturang care facility ang barbed wire sa gate, siksikang tulugan, maruruming banyo at mga fire hazard na banta sa kaligtasan ng mga bata. Samantala, naglabas na rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian ng ceased and desist order laban sa naturang care facility. Quarterly monitoring namin, nung pumunta yung taga-standards bureau namin, may mga bata na lumapit sa kanya at nagkwento na sinasaktan daw sila nung kanilang mga house parent at nung pastor sa lugar. Ng pananakit ranges from ginapos na ang gamit ng kadena ng kapal, pinaluhod sa graba, pinaluhod sa asin na may bato, pinalo ng yantok na yung ginagamit sa karnis, exact term yung sa karnis. Meron kaming report na pinalo ng PVC pipe, kinulong sa kubeta, hindi pinapakain. So these are all grave child abuse. Isang fire volunteer naman na nagtamo ng minor injury sa malaking sunog na sumiklab sa Sitio Santo Niño sa Barangay San Dionisio sa Parañaque City. Mabilis na itinaas sa ika-4 na alarma ang sunog sa mga kabahayang gawa sa light materials kaninang pasado alas 8 ng umaga bago na kontrol kaninang alas 10:42. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tinatayang nasa 50 dikit-dikit na bahay ang tinupok ng malaking apoy. Humigit kumulang 150 pamilya naman ang problemado ngayon kung saan titira habang nagbabaka sakaling may maisalba pa sa mga naabo nilang bahay. Nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP kung ano ang sanhi ng sunog. Pero sa pagtaya, nasa 170,000 piso ang halaga ng mga natupok. Batay sa ilang bomberong nakausap ng DZRH News, naging pahirapan ang pagresponde sa lugar dahil maraming kailangang ikutan at makipot din ang daan. Sabi ng mga residente, ito umano ang unang insidente ng sunog sa kanilang lugar. 16 naman na truck ng bombero nagtulong-tulong sa pag-apula ng sunog.
Sa iba pang balita, nais papanagutin ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang ilang pisik o piskal ng Justice Department na umano'y nagsabwatan para makulong sa loob ng 7 taon. Hinala ni De Lima, inside job ang ugat ng kanyang pagkakabilanggo. Magbabalita si Boy Gonzales. Naghain ng formal na reklamo si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima laban sa ilang piskal ng Department of Justice dahil sa umani grave misconduct at gross ignorance of the law kaugnay ng mga kasong sinampa laban sa kanya noong panahon ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang liham kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sinabi ni De Lima na sa loob ng 7 taon ay naging biktima siya ng gawa-gawang at politika na motibasyon na kaso. Ayon kay De Lima, ang mga kasong sinampa laban sa kanya ay hindi nakabatay sa ebidensya kundi sa pamimilit at isinagawa umano sa loob mismo ng DOJ. Biligan din niya na ang pagbawi ng testimonya ni dating Bureau of Correction Officer in Charge, Rafael Ragos, ay napapakita ng sabwatan laban sa kanya. Ayon kay Atty. Dino De Leon, Legal Counsel ni De Lima, kabilang sa mga sinampa ng reklamo ang 10 piskal, kabilang sina Provincial Prosecutor Ramoncito Bienvenido Campo Jr., City Prosecutor Blas Antonio Tuliao at Senior Assistant State Prosecutor Wendell Bendoval. Magugitan nitong Hulyo 23, binawi ng DOJ panel of prosecutor sa utos ni Remulla at Prosecutor General Richard Anthony Padulyon ang kanilang motion for reconsideration para baliktarin ang ikalawang pagpapawalang sala laban kay De Lima. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Judiciary Fiscal Autonomy Act na siya magbibigay kalayaan sa hudikatura na gumastos batay sa pangangailangan. Sa ilalim ng bagong batas, lulusot agad sa Kongreso ang pondo ng Korte pero kailangan ito magsumite ng quarterly financial reports. Ang mga detalye mula sa palasyo, tinutukan ni Leth Narciso. Ganap ng batas ang Judiciary Fiscal Autonomy Act. Pinirmahan ng Pangulo sa isang seremonya sa Malacanang ang Republic Act 12233. Layo ng batas na palakasin ang kalayaan sa pananalapi ng judicial branch ng gobyerno. Sa ilalim nito, binibigyang kalayaan ang hudikatura na gamitin ang pondo nito sa paraang naisin nila para sa mas epektibong operasyon at mabilis na pagbibigay ng hustisya sa bansa. Nakasaad dito na ang budget proposal ng hudikatura ay direkta ng isusumite sa Kongreso ng walang revision sa kalakip ng National Expenditure Program. Maaari namang magbigay ng hiwalay na rekomendasyon ang Department of Budget and Management pero hindi nito maaantala ang paglalabas ng pondo. Hindi maaaring bawasan ng lehislatura ang pondong nakalaan para sa hudikatura. Binibigyan rin ng kapangyarihan ang Korte Suprema o Chief Justice na i-realign ang pondo sa pamagitan ng unbank resolution. Obligado naman ang Korte Suprema na mag-ulat kada 3 buwan sa ehekutibo at lehislatura kung paano ginugol ang pondo. Itatatag rin ang Judiciary Trust Fund kung saan maaaring ideposito at itabi ang lahat ng pondong makokolekta ng hudikatura na maaaring kunin kung kakailanganin para sa kanilang operasyon. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na ang bagong batas ay hindi lang para sa hudikatura, kundi sa taong bayan. Kapag may sapat na pondo at malinaw na patakaran sa paggamit nito, magagawa ng hudikatura ng mas mabuti ang kanilang sinumpang tungkulin. Ang bawat kasong nakahain sa mga korte ay mapapakinggan at madidesisyonan ng walang takot at walang alinlangan. Kaakibat nito, matutugunan ng hukuman ang hinaing ng taong bayan na dumudulog sa kanila at matutulungan silang isulong ang kanilang mga karapatan. Mabibigyan din sila ng pagkakataon makamtan ang kalayaan, kapayapaan at hustisya. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, iniimbestigahan na ng opisina
ni Senator Robin Padilla at ng Senate Sergeant at Arms ang empleyado ng Senado na di umano'y nahuling humihit-hit ng marijuana. Ang pinakahuling balita sa investigasyon, tinutukan live ni Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Yuel, sabay na nagsasagawa ngayon ang investigasyon ng Office of the Sergeant at Arms o USAA at opisina ni Senador Robin Padilla sa report na may empleyado ng Senado ang nahuling humihit-hit ng marijuana sa comfort room. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Chief Retired General Mau Aplaska, nagsasagawa pa sila ng investigasyon matapos lumabas ang balita. Sa isang text message sa Senate media, sinabi ni Aplaska na agad nilang isusumite kay Senate President Francis G. Escudero kapag may resulta ng investigasyon. Kinumpirma naman ni Attorney Rudolph P. Jurado, ang Chief of Staff ni Senador Robin Padilla, na pinaimbestigahan din ng Senador ang report. Sabi ni Jurado, nagtungo siya sa opisina ng USAA upang kumpirmahin kung ang opisina nila ang tinutukoy sa mga balita. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang incident report. Sa lumabas na balita, isang empleyado ng Senado ang sinita ng mga tawa ng USAA matapos maamoy ang usok marijuana na nanggaling sa isa sa mga comfort room ng gusali. Ito si R-Rate o para sa MBC Network News. Ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Senado, maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas. Sa iba pang balita, mahigpit na babantayan at bubusisiin ng Kamara at Department of Budget and Management ang flood control projects na ipapanukala ng DPWH at MMDA para sa 2026 national budget. At kabilang sa kanilang dapat ipakita ang maayos na paghahanda, feasibility studies at patunay na bawat rehiyon ay may karampatang mitigation plan. Tinutukan yan ni Milky Regunan. Dapat tukuyin ang paglalagyan ng mga proyekto para sa flood control. Kondisyon ito ng Department of Budget and Management sa Department of Public Works and Highways at Metro Manila Development Authority sa pagsalang ng 2026 budget ng dalawang ahensya. Sa report sa Kongreso ni Budget Secretary Amena Pangandaman, kanilang pinasisiguro sa DPWH at MMDA na dapat may proper planning at feasibility study. Bukod dito, dapat tukuyin ang mga lugar na kanilang paglalagyan ng proyekto. Sa budget presentation, sinabi ni Representative Micaela Swansing, chairperson ng House Committee on Appropriations, kanilang bubusisiin ang mga flood control projects at dapat ang bawat rehiyon ay may ipapakitang overall flood control mitigation plan at patunay na nag-i-exist ang nasabing proyekto. We'll make sure that the flood control projects will be focused mostly on those areas kasi yun na identify as the most flood prone. We will also coordinate with the respective RDCs and the respective regions because there should be like an overall flood mitigation plan for the different areas. So those are the things that we're going to look at in terms of the need. Umaabot sa 274.9 billion pesos ang pondong inilaan para sa flood control projects ng gobyerno sa 2026. Sa kabuang halaga, 272.3 billion pesos ang mapupunta sa DPWH para sa kanilang flood management program at 2.5 billion pesos naman ay mapupunta sa MMDA. Matatandaan, binatikos ang milyones na flood control program ng DPWH nang bumaha sa Metro Manila at mga karatig lalawigan noong kasagsagan ng mga bagyo na pinalala ng habagat. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuluyan nang muling ipinagpaliban ni Pangulong Bongbong Marcos ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sana sa December 1 ngayong taon. Ito'y matapos lagdaan ng Pangulo ang RA 12232 o Act Setting the Term of Office of Barangay Officials and Members of the Sangguniang Kabataan na nagtatakda ng bagong schedule para sa BSKE. Sa ilalim nito, isasagawa na ang BSKE sa unang Lunes ng November 2026 at pagkatapos ay tuwing 4 na taon. Ibig sabihin, sa ilalim ng bagong batas, magiging 4 na taon na ang termino ng mga barangay at SK officials. Pinapayagan din ng mga opisyal ng barangay na magsilbi ng hanggang 3 magkakasunod na termino
habang limitado lamang sa isang termino ang SK officials. Samantala, nag-reply na ang tech giant na Meta sa panawagan ng Department of Information and Communications Technology o DICT kaugnay ng talamak na fake news at misinformation sa social media app nitong Facebook. Hindi naman inaalis ng ahensya ang posibilidad na maipatupad din sa bansa ang social media ban sa mga menor de edad. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Tumugon na sa sulat ng Department of Information and Communications Technology ang Meta Platforms Incorporated na siyang operator ng social media giant na Facebook. Kaugnay ito ng panawagan ng DICT na tugunan ng iba't ibang isyu sa naturang platform, kabilang na ang paglaganap ng fake news. Ayon kay Secretary Henry Aguda, ipadadala ng Meta ang kanilang policy team para makipagpulong sa DICT sa susunod na linggo, kabilang sa tatalakayin ang pagkakaroon ng regulasyon sa paggamit ng social media ng mga menor de edad. Paliwanag ni Aguda, hindi naman imposible na maipatupad din sa Pilipinas ang social media ban sa mga kabataan katulad ng polisiyang inaprobahan sa Australia na nagbabawal sa mga kabataang edad 16 at pababa na gumamit ng social media. Pero sabi ng kalihim, may isa sa katuparan lamang ito sa pamamagitan ng pagpapasa ng batas. Sa ngayon, mayroon na silang draft ng rekomendasyon para sa Safe Child Protection Department Order na layong gawing default ang pagkakaroon ng parental control sa access sa internet. Sa ilalim nito, otomatiko nang walang access sa mga kabataan sa anumang content na hindi angkop sa kanilang edad sa pagbili pa lamang nila sa kanilang service provider. Kaugnay nito, binigyang diin ni Aguda ang malaking papel dito ng mga telecommunication company. Ang isa po namin gagawin, hindi na habang kinakausap namin yung mga pribadong telco at saka ISP for the parental control, itong buwan po, inaayos na namin na yung free wifi na provide po ng gobyerno at saka lahat ng facility ng gobyerno, pag-eksperimentohan na po natin yung parental control by default. Pagka kinausap namin yung mga telco, ginagawa na po ng gobyerno. Tapos papakita namin sa kanila paano gawin. Para sisimulan po natin sa mga services na provide ng gobyerno. Critical po yan kasi nasa pag-aaral na nabanggit nyo nga kanina, tumataas ang depression ng mga bata, suicide rate, at yung talagang nakakatakot, yung predatory tactics ng mga pedophilia. Isa po yun sa delikado sa internet. Bukod sa regulasyon sa social media, kasama rin sa pinag-aaralan ng DICT kung paano naman maiaalis ang access ng mga kabataan sa mga online gambling platform. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, nagtapos na ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup matapos nitong matalo kontra sa Australia. Sa kabila nito, nagtapos sa top 8 ang Nationals, mas mataas kumpara sa ika-9 na pwesto noong 2022. Narito ang report ni Matchpoint, Mili Borja. Natalo ang Gilas Pilipinas sa Australia with 84-60 final score sa quarterfinals ng 2025 FIBA Asia Cup nitong Miyerkules ng gabi sa Jeddah, Saudi Arabia. Umiscore si Kevin Kiambao ng 17 points at 4 na rebounds mula sa bench. Sinundan ni Dwight Ramos na may 15 points at 7 rebounds. Nag-ambag si AJ Edo ng 8 puntos at 8 rebounds, habang napigilan ng depensa si Justin Brownlee sa 10 puntos. Samantala, aminado naman si Coach Tim Cone na kinapos ang kupunan laban sa mas matangkad at mas mabilis na Australia. Nagtapos sa top 8 ang Gilas, mas mataas kumpara sa ika-9 na pwesto noong 2022. Susunod na harapin ang kupunan ng Guam sa Nobyembre para naman sa 2027 World Cup qualifiers. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Konstruksyon ng tinaguriang Mount Kabuning Footbridge umarangkada na sa MBC TV Global na siyam na katao patay sa pagsabog sa isang pabrika sa Brazil. At sa showbiz spotted Marjorie Barreto, nagtapos ng kolehiyo sa edad na 51. Lahat ng yan at maraming iba pa sa pagbabalik ng MBC TV
Network News. Aarangkada na sa bahagi ng Nia Road, Quezon City ang pagtatayo ng version 2 ng Kamuning Footbridge na unang sumikat at inireklamo dahil sa tarik at taas ng tulay. Pagtitiyak naman ng Transportation Department, hindi ito magdudulot ng anumang abala sa daloy ng trapiko. Narito si Val Gonzalez. Inanunsyo ngayon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagsisimula ng konstruksyon ng bagong Kamuning Footbridge sa kanto ng EDSA at Nia Roads dito sa Quezon City. Pinangunahan ng kalihim ang inspeksyon sa pagtatayuan ng footbridge kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ang rehabilitasyon ng Kamuning Footbridge ay kasunod ng reklamong natatangkap ng Department of Transportation dahil sa taas ng tulay kung saan hihingali ng mga dadaan lalo na ang mga senior citizen at PWDs. Sabi ng kalihim, prefabricated na ang mga bahagi ng ikakabit na footbridge para hindi na ito makaabala sa daloy ng trapiko. Pagtitiyak ng kalihim, walang idudulot na abala sa trapiko ang pagtatayo ng tawiran dahil karamihan sa engineering works ay isasagawa tuwing 1:00 hanggang 4:00 ng madaling araw. Bukod sa mas mababa ay hindi na mahihirapan pa ang tatawid sa bagong footbridge. Isasabay sa konstruksyon ang pagsasaayos sa busway station na nakatakdang tapusin ang estruktura sa buwan ng Disyembre. Paliwanag ni Secretary Dizon, gigibain lamang ang inirereklamong footbridge kapag natapos na ang pagtatayo ng bagong tulay. Ang kontrata para sa disenyo at konstruksyon ng Kamuning Footbridge at rehabilitasyon ng busway station ay pinaglaanan ng pondo ng DOTR na aabot sa mahigit 89 na milyong piso. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinamamadali ni Transportation Secretary Vince Dizon ang delivery ng nasa 300,000 beep cards sa pamunuan ng LRT at MRT kasunod ng napaulat na shortage nito. Nadiskubre rin ng kalihim ang mga iligal na nagho-hoard ng beep cards at ibinebenta sa mas malaking halaga. Ang mga detalye alamin sa ulat ni Jackie Resho. Nagpadala na ng aabot sa 300,000 na mga beep cards sa MRT3, LRT1 at LRT2 para mapunan ng shortage ng mga ito ngayong araw. Sa panayam sa programang 2x2 sa DZRH, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na dahilan ng kakulangan ng supply ng beep card ang delayed na pag-deliver ng mga ito dahil delayed din ang bayad. Kaya naman napagkasunduan ng Department of Transportation at kumpanyang nagsusupply ng beep card na magkaroon na ng advance delivery upang maiwasan ang naturang shortage. Ang bottom line is hindi nakakabayad yung ating mga RIES. Kasi minsan nade-delay yung budget. So yung pag-deliver po ng beep bago nila may deliver yung next batch, nauubos na agad-agad yung mga beep card. So ang pinag-usapan po namin doon, mag-advance delivery na po ang beep card. At later on na lang yung bayaran. No? Kung madidelay man ng 1 linggo o sasaluhin na ho ng beep yun. Bukod sa delayed delivery, nakikita ring dahilan sa shortage ni Secretary Dizon ang pag-hoard ng mga beep card ng mga sindikato at ibinebenta ito ng mas mahal. Dahil din kasi sa delay ng delivery, ang nangyayari din kasi yung mga kababayan nating iba na medyo masyado magagaling, enterprising nananamantala o yung mga enterprising nating kababayan nag-hoard. Tama. Tapos binibenta nila times 10. Parang mga scalper sa basketball. Ganun nga. Yung po talaga. Magaling minsan ng Pilipino sa ganyan. Ayon kay Dizon, sila'y nakikipag-ugnayan na sa PNP at SAIC upang mahuli sa mga istasyon ang mga anyay manlulokong nagbebenta ng beep card sa halagang 300 pesos kada piraso. Makikipag-usap rin aniya ang DOTR sa mga online selling platforms para matigil na rin ang bentahan online ng mga beep cards. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sugatan ang isang 40 anyos na babae matapos saksakin ng kanyang dating kinakasama sa loob ng kanilang bahay sa Sampaloc, Maynila. Kinilala ang biktima na si Louie Ong na nagtamo ng isang sugat sa baba at hiwa sa loob ng leeg. Agad siyang dinala sa Jose Reyes Memorial Medical Center na nasa ligtas ng kalagayan. Ayon sa Manila Police District Sampaloc Police Station, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang biktima at ang sospek na si Arnold Dawal, 55 anyos, dahil sa selos. Matapos ang insidente, tumakas ang sospek at kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad. Inirekomenda na ng pulisya ang pagsasampa ng kasong frustrated murder kaugnay ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Patuloy ang follow-up operation para sa pagkakadakip sa sospek. Samantala, humina na bilang tropical storm si Bagyong Goryo matapos maglandfall kahapon sa southern Taiwan at kumilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Mabilis itong gumagalaw pahilagang kanluran palayo ng ating katubigan at hindi na nakaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Samantala, southwest monsoon naman ang naghahatid ng parehong ulan at alinsangan sa Metro Manila, Ilocos, Calabarzon Region, Mimaropa, gayon din sa Bicol at malaking bahagi ng Central Luzon. Apektado rin ang habagat ang buong Visayas kasama ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Oriental. Maliban kay Bagyong Goryo, wala na ring binabantayan na anumang sama ng panahon na nagbabadyang magpaulan sa bansa sa mga susunod na araw. Isang lugar na hindi lang basta mainit, kundi para bang naglalakad ka sa loob ng isang higanteng oven. Sakto sa kanyang ngalan, taglay nito ang record-breaking heat na walang katulad sa buong planeta. Alamin na des, ang pinakamainit na lugar sa buong mundo. Ang Death Valley na matatagpuan sa Eastern California ay nakapagtala ng highest air temperature sa buong mundo na pumalo sa 56.7 degrees Celsius, higit isang siglo nang nakakaraan. Dahil ito sa kombinasyon ng kanyang lokasyon, sobrang babang elevation at napapaligiran ng matataas na bundok, dahilan para makulong ang init. Dagdag pa ang malawak na bare rock at sand surfaces na sumisipsip ng init sa maghapon at nagbubuga nito pagdating ng gabi. Gayunman, sa surface temperature ay nalampasan nito ng Lut Desert sa Iran at Sonoran Desert sa Mexico na umabot sa 80.8 degrees Celsius batay sa satellite data. Pero sa kabila nito, ang Death Valley ay nananatili pa rin bilang simbolo ng matindi at malaimpyernong init sa buong mundo. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold. Nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Patay ang 9 na katao sa Brazil matapos ang pagsabog sa isang explosives factory. Habang naniniwala naman ang Prime Minister ng New Zealand na nawawala na umano sa direksyon ang mga gustong mangyari ng Israel sa Gaza. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Brazil, nasawi ang 9 na katao sa isang pagsabog na naganap sa isang explosive factory sa metropolitan area ng Curitiba, capital state. 7 naman ang sugatan mula sa nangyaring insidente habang patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa iba pang sakaling biktima ng nangyaring pagsabog. Ayon sa NX Brazil, ang kumpanyang may hawak sa factory, patuloy pa rin ang sinasagawa na ng investigasyon hinggil sa naging sanhi ng aksidente, habang magbibigay naman sila ng psychological support para sa mga biktimang nakaligtas at mga pamilyang naulila. Samantala, sa iba pang balita, naniniwala naman si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon na nawala na umano sa husto ang gustong mangyari ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Gaza. Anya, sumusobra na si Netanyahu sa mga kinikilos ng puwersa ng Israel at tila nawawala na siya sa direksyon. Hindi rin nila nakikinig si Netanyahu sa international community at mas lalo lamang mahihirapan ang mga inosenteng Gazan citizen dahil sa labis na kagutuman at iba pang krisis na kanilang kinakaharap. Matatandang kamakailan lang ay naglabas ng bagong opensiba si Netanyahu na para sa kanya ay
mas mapapasa kami nito ang rehiyon at matatalo ng militanteng grupong Hamas. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng OPM, just in time bago ang Electric Fun Music Festival ng iconic rock band na Eraserheads. Nanalo sa isang film fest sa Greece ang dokumentaryo tungkol sa kanilang grupo. Mga detalye tutukan sa report ni Showbiz Angel. At the age of 51, proud na nagtapos sa kolehiyo ang aktres na si Marjorie Barreto. Kursong Communication Arts ang tinapos ng celebrity mom sa Philippine Women's University. Sa isang Instagram post, inihag ni Marjorie na isa ito sa kanyang mga pangarap, ngunit isinuntabi ng maging isang ina. Pumasok sa show business at nang sumabak sa public service. Pero ayon nga sa aktres, sa perfect time ng Panginoon ay muli siyang nakabalik sa pag-aaral. Sweetest part pa niyang nariyan na ang kanyang mga anak para masaksihan ang pag-abot sa kanyang pangarap na makapagtapos. Present nga sa graduation day ni Marjorie ang kanyang panganay na si Danny at nag-iisang lalaking anak na si Leon. And speaking of Leon, double celebration nga ito para sa mag-ina na parehong nagtapos sa kolehiyo ngayong 2025. Special mention naman sa post ni Marjorie ang kaibigang si Rufo Gutierrez na isa rin daw sa mga nag-engganyo sa kanyang magbalik buhay estudyante. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang mga detalye tungkol sa balita tungkol sa Eraserheads ay sa pagbabalik pa rin ng MBC TV Network News. Samantala, sa amin pa hong pagbabalik, welder at hinihinalang tulak ng ilegal na droga, arestado. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inalmahan ni Senator Kiko Pangilinan ang panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba pa ang edad ng mga menor de edad na dapat panagutin sa ilalim ng juvenile justice. Pinabulaanan din ni Pangilinan ang misconception sa nilikha nitong batas na di umano'y exempted sa anumang parusa ang mga batang gagawa ng krimen. Nagbabalik si Raymond Dadpaas. Tinutulan ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang panukalang batas na ibaba sa 10 taong gulang ang edad ng mga batang dapat panagutin sa krimen na kanilang ginawa na isinusulong ni Senador Robin Padilla. Sa kanyang interpellation kay Padilla ay ginit ni Pangilinan na walang problema sa batas na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344 na kanyang inakda. Ang may problema ay sa implementasyon. Paliwanag ng senador, kahit pa minor de edad ang mga batang nakagawa ng krimen na hindi totoong sila ay exempted na maparusahan, maaari pa rin ang mga itong mailagay sa custody ng mga otoridad ng minimum na 1 taon na maaring ma-extend. Iginit ni Pangilinan na mali ang interpretasyon na alam ng mga bata na hindi sila maparurusahan kaya ginawa ang krimen. Ibinigay na halimbawa ang magwad killing na nangyari noong 2021 sa North Cotabato. Kahit na minor de edad, ang mga suspect ay nilitis ang mga ito bilang nasa hustong gulang at nahatulan ng 30 taong pagkakulong. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag menor de edad dapat pakawalan, number 1, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Para kay Pangilinan, maling-mali na ang mga bata na sinasabing ginagamit ang mga sindikato ang parusahan. Ang dapat gawin ay habulin ng mga sindikato at sila ang parusahan sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga bata. Nagamit na nga sila, parurusahan pa. Ito'y madaling sabihin. Parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato.
Dahil yun, makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na, dahil ginagamit at kinakasangkapan at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Paliwanag naman ni Padilla, wala siyang nakikitang mali sa Juvenile Justice and Welfare Act, ngunit kailangan nilang mag-adjust sa panahon at ang mga karumal-dumal na krimen lamang na ginawa ng mga menor de edad, ang babaan ng edad 10 ang maparusahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, natagpo ang patay ang 2 babae at hinihinalang biktima ng salvage sa isang kanal sa Palawig, Zambales. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Natagpo ang wala ng buhay ang 2 babae sa isang kanal sa tabi ng karsada sa Porokpay, Barangay Salasak, pasado alas 6:30 ng umaga ngayong Agosto 14, 2025 sa Palawig, Zambales. Kinilala ang mga biktima na sina Erica Edna Lagim alias Kangkang, 24 anyos, residente ng Masinloc at isang alias Lingling mula sa Tarlac. Batay sa investigasyon, alas 3 kaninang madaling araw ay nakarinig ng mabilis na dumadang sasakyan at sunod-sunod na putok ng baril ang isang residente sa lugar. Ngunit hindi ito pinansin. Kinaumagahan kanina na diskubre ang 2 bangkay sa kanal. Agad na nilagyan ng harang ang lugar ng insidente at tinawagan ang Provincial Forensic Unit upang magsagawa ng masusing investigasyon. Patuloy ang investigasyon at motibo at sino ang mga sospek sa pamamaslang sa 2 babae na biktima. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao de Oro. Arestado isang 24 anyos na welder na kilala sa pangalang alias Boy matapos mahuli sa isang bypass operation sa Barangay New Visayas, Mawab, Davao de Oro sa pakikipag-ugnayan ng kapulisan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11. Nahuli ang sospek matapos itong bintahan ng illegal na droga ang isang operatiba na nagpanggap na buyer. Na-recover sa operasyon ng 4 na pakiti ng hinihinalang syubo, isang transparent plastic container at isang motorsiklo na pinaniwala ang ginamit sa transaksyon. Sa nasabing operasyon, nandiyan naman ang mga kinatawan ng barangay at Department of Justice bilang witness upang matiyak na nasunod ang tamang proseso. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa Mawab Municipal Police Station at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nangako ang kapulisan na ipagpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad sa Davao de Oro. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Top most wanted person sa Region 1 na may patong sa ulo na 50,000 pesos na-aresto sa Mountain Province. Nasa kustodiya ngayon ng La Union Provincial Jail ang top most wanted person regional level na isang 33 anyos na dating kawani ng pamahalaan na may monetary reward na 50,000 pesos dahil sa kasong malversation of public funds or property, presumption of malversation with no bail bond recommended. Sa ulat ni Police Major Archie Aguilar, Company Commander ng 102nd Mobile Company na nakarating sa tanggapan ni Police Colonel Fidel Junio, Acting Force Commander, Regional Mobile Force Battalion 1, katuwang nilang Regional Intelligence Division ng Pro 1 at CIDG Mountain Province RFU ng aresto ng suspect sa kanyang pinagtataguan sa Barangay Data, Sabangan, Mountain Province, Kamakalawa ng hapon. Mula sa Action Radio Pangasinan, para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 32, na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ginanap na ang operational campaign kick-off para sa 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship. Naset na natin ito ang electrifying launch.
na naghatid ng mainit na volleyball atmosphere sa pamamagitan ng trophy presentation, mascot launch at iba't ibang activities para sa mga fans. Ang mga kaganapan sa report na ito. 30 araw bago magsimula ang inaabangang 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship, opisyal ng inilunsad ang kampanya para sa historic event na i-host ng Pilipinas. Gaganapin ang World Championship mula September 12 hanggang 28, kung saan magtatagisan ang pinakamahuhusay na kupunan sa Mall of Asia Arena at Smart Araneta Coliseum. Sa set na natin to, an electrifying launch. Pinangunahan ng Philippine National Volleyball Federation ang turnover ng volleyball equipment sa mga local government unit. Kasama rin ang unveiling ng commemorative stamp bilang pagdiriwang sa natatanging okasyon. Well, it's electrifying, and I think we have only 30 days to go, and we're so excited. It's a good launch, mascot, team song, and I think we need to work hard, especially selling tickets now. So we have 30 days. Itinampok din sa mga dumalo ang magiging trophy para sa prestihiyosong international kompetisyon. At ayon kay PNVF President Ramon Tatsazara, maliban sa mga nireveal sa mismong campaign kick-off, ang pinakadapat abangan ng fans ay ang mga exciting match na magaganap. Well, I expect exciting matches. We have the top teams in the world coming here. And volleyball fans are really the best in the world. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang isa sa mga ambassador ng edisyon ng FIVB Volleyball Men's World Championship to si Ea Laure. Super honored and syempre responsibility din to, but more than that, sobrang nakakagaan ng pakiramdam kasi nakikita talaga natin yung paghangat ng volleyball ng sabay-sabay dito sa Pilipinas. Samantala, nanawagan naman si Laure at si Sara ng buong suporta hindi lamang mula sa volleyball fans, kundi sa lahat ng Pilipino upang muling mapatunayan ang malasakit at pagmamahal ng bansa pagdating sa sports. Inayahan ko po lahat ng volleyball fans o pamilya who was Men's World Championship September 12 to 28, MOA Arena at Araneta Coliseum. At magkita-kita po tayo at bumili na po kayo ng ticket. Sabay-sabay natin subaybayan at panoorin ang magagaling na volleyball players sa buong mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, balikan natin ang showbiz sa mundo ng OPM kung saan nagwaging Best International Feature Documentary ang Eraserheads Combo on the Run sa isang film fest sa Greece. Narito ang report ni Showbiz Angel. Matapos ang 4 na buwan mula nang mapanood sa mga sinihan na kasungkit ng pagkilala ang dokumentaryo tungkol sa iconic OPM band na Eraserheads. Ang Eraserheads Combo on the Run waging Best International Feature Documentary sa 12 Ira Petra International Documentary and Film Festival sa Crete, Greece. Personal lamang tinanggap ng direktor ng docu na si Maria Dayan Ventura ang trophy. Pero bukod sa natanggap na pagkilala, ang dokumentaryo rin tungkol sa breakup ng E-Heads hanggang sa kanilang historic reunion concert noong December 2022 na ang huling El Bimbo na dinagsa ng higit 60,000 fans ang siya ring napili para magsilbing closing film sa naturang festival. Bago yan, last July, gumawa rin ng kasaysayan ng Eraserheads Combo on the Run bilang first ever Filipino-produced film na ipinalabas sa San Diego Comic-Con. Sa ngayon, abala rin ng Eraserheads na binubuo ni na Ellie Buendia, Raymond Marasigan, Buddy Zabala at Marcos Adoro sa kanilang Electric Fun Music Festival na nakataktang ganapin sa October 18 sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque City. At yan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Pero bago tayo magtapos, batiin muna natin ating kasamang si James Galange ng DZRH TV. Kaway ka nga muna dyan. Dito ka. Bakit? Silip ka saglit. Silip ka saglit. Nagbe-birthday ho ngayon si James Galange ng DZRH TV. Muli po sa ngalan ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw na ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.